Noon binalita natin na nagkasundo na ang magkapatid na Lakam at Kim Chiu. Pero hindi pa rin pala ganun katindi. Paano na? Open ito si Kim ng bagong negosyo niya sa Cebu. Marami naghahanap. Bakit wala si Ate Lakam? Yun na nga. Una daw, si Twinkle na daw ang hahawak na Mahawak. Pati yung pangupahan nilang ano. Lahat. Bitiranang kolumnista na si Christopher Min nagulantang sa panibagong ipinos ng kapamilya aktris na si Kim Chiu. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Isa-isang pinasalamatan ng kapamilya aktris na si Kim Chiu ang mga taong nasa likod ng tagumpay sa opening ng pop-up store niya para sa binibintang mga bag sa isang kilalang mall sa Cebu City na kung saan ipinos na Kim Chiu ang mga behind-the-scene videos at mga pictures sa opening ng nasabing pop-up store. Ngunit marami ang nakapansin na hindi kasama ng aktris ang isa nitong kapatid na si Lakam, na kahit ang bitiranang kolumnista si Christopher Min ay nagtaka din na kung saan sa kanilang huling update ay nagkaayos na ang magkapatid na sina Kim Chiu at Lakam Bini. Dito na tayo. Noon binalita natin na nagkasundo na ang magkapatid na Lakam at Kim Chiu. At inayos nila ito ng sila-sila. At tuwan-tuwa nga yun. Kasi ganun po talaga ang napaka-ideal na pamilya. Hindi ikukwento sa publiko ang kanilang problema. Nireresolbahan po ang kung ano man na hindi nila pagkakaunawaan sa loob ng kanilang tahanan. Pero hindi pa rin pala ganun katindi. Ay, ganun. Hindi pala. Siyempre, pwede naman mag-usap para lang magkaintindihan sila, para maiwasan na rin ang mga susunod na pang mangyayari. Kaya sila nag-usap. Kaya diba, nung nag-open ito si Kim ng bagong negosyo niya sa Cebu, marami naghahanap. Oo. Nandun si JP, umuwi pa, ang kapatid niyang piloto mula sa Canada. Si Twinkle, nandun, diba? Pero bakit wala si Ate Lakam? Yun na nga, na marami yung tatanong, bakit wala si Lakam? Kasi ang una daw, si Twinkle na daw ang hahawak na Mahawak. Pati yung pangupahan nilang lahat. paupahan nilang apartment. Ay, oo, kasi marami mga ano doon si negosyo si Kim. Nakapagpatayo siya. Correct. Sa palagay mo, ano ang problema? Bakit wala si Ate Lakam? Saka bakit hindi pa naaayos yung problema nila? Tingin ko dyan siguro kasi alam mo naman kasi pagka money involved, malaki kasi, di ba, sa mga pamilya, di ba, pagka lalo ng pagperang, nako, talagang minsan magsasaulian kayo ng kandila di ba, mga ganyan. Kaya siguro ito siguro yung problema nila. Kung alam mo, believe ako nito kay Kim, hindi nila pinupost. Wala kang mapapala mula kay Kim. Kung ano ang problema nila ng kanyang pamilya, kani-kanila lang yun. Wala siyang grant, wala lahat siyang mga gano'n. Kahit cryptic, wala siyang post na gano'n. Kaya itong mga puro sa tawag ng mga puro speculation ng yung mga sinabi. Ano lang yan? Speculation. Speculation lang ito. Kani-kanya lang ng version. Kasi di may mga chismis niya tungkol doon sa pera, ang pinag-aawayan ng dalawa, na hanggang ngayon daw hindi pa rin sinasabi ni Ate Lakam kung nasaan napunta yung pera. Kasi gusto naman siguro ni Kim ang paliwanag. At saka ganun yun. Kapag pera mo ang napakialaman, nangangailangan ka naman ng paliwanag. Di ba yung betrayal na tinatawag, hindi naman yan masakit kapag mula sa ibang tao dahil tanggap na natin yon. Pero kapag sa loob ng pamilya, napakasakit noon. Siguro gusto lang ni Kim na magkaalaman sila, nasaan ba, saan napunta. Walang masama, malaking halaga yun At saka siguro para maiwasan na rin kasi syempre pag dumating si Ate Lakam niya doon, magkaka-friksyon. Oo, na parang, ay, bakit nandito yan? Di ba hindi nga sila magkakaano? Ganon. Baka maulit na naman yung mga napapabalitang ganito. Pag pinaghahawak niya pa rin na mga ganyan yan, pag pinagkatiwalaan, syempre mga ganyan ang iniisip nila. Kaya mabuti lang, tumahimik na muna si Ate Lakam para magkakapatid pa rin naman sila at nagkaayos naman sila. Sa patuloy nga nagkwentuhan ni na Christopher Min at mga kasama nito na sina Romel Chica at Wendell Alvarez ay napahanga sila sa tunay na ugali ni Kim Chiu na napakarespeto kahit saan ilagay. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video.
At saka napaka-marespetong kapatid ni Kim Bunso ito ha. Correct. Pero tingnan mo, siya yung sentro ng pamilya. Siya yung talaga nagbibigay ng biyaya sa kanyang pamilya. Kaya naman napaka-blessed. Ay, sobra. Diba? Napakabait. Sobrang blessed. Oo. Wala kang maririnig na ano man. Kahit ibang tao tinutulungan niya, how much more ang pamilya. At marami na rin sigurong nagkaroon ng problema si Kim sa mga taong yun. Sila kang pabandi niya matatanggap. Oo. Kapatid niya. Correct. At talagang ate pa nila, di ba? Kaya mahirap nga naman na baka magkita, tapos meron pa siyang sama ng loob, may hinihintay pa siyang paliwanag, magkaka-friction. Oo. Di ba? Kaya mabuti lang, antayin na lang na ang panahon. Panahon na lang, total. Total magkapatid naman yan kasi eh. at At saka sino ba ang hinahanap, di ba, yung wala? Correct. Kung si Twinkle ang wala doon, hahanapin din naman si Twinkle eh. Nakita mo yung kapatid niya na piloto, bumiyahe pa para lang dun sa, ano mo yan, suporta. Gusto ko maging kapatid si Kim Chu. Ako Gusto ko rin siyang maging anak. Oo. At saka para mabuti siyang kaibigan. Makikita mo yun eh, ina-exude nung kanyang pagsasalita sa makilos niya. Oo. Mabait kasi si Kim, parang wala kami marinig sa kanya eh. Hindi siya madaldal, hindi siya matalak na ano. Basta trabaho lang siya ng trabaho. Tsaka tama yun, huwag mong ibibilad ang kwento ng buhay ninyo sa publiko. Ibinigay mo na nga lahat eh. Wala ka na nga kapribaduhan kung tutuusin. Wala ka na halos tulog. Wala ka ng pahinga. Ibinigay mo na lahat-lahat. Iwan na lang yan para sa inyo. Yun naman ang maganda doon. Tsaka maganda yung hiniwalay niya talaga yung mga kapatid niya. Kasi siya lang artista. Ako na lang. Huwag na yung mga kapatid ko. Ako lang. Kasi ako lang artista. Totoo yan. Mula sa magulang, nagka-problema na siya Diba? Pero narausan niya yon. Tapos ito naman, Tapos mga kapatid naman. Ay, basta kayang-kaya ni Kim kasi ibinabalik sa kanya ng maraming beses ang mga itinutulong niya sa kanyang pamilya. Hi, girl. Girl. Where's my eyeshadow? Thank you so much for being my best sissy in this lifetime. Kaya, I love you, sis, so much. Always here for you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!